Tara, takbo! Exercise! Kamahal. Uy, nalinis na yung paligid dito. Pili tayo na ito. Wow, di ba? Kahit isa lang. Merry Christmas! Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Magandang araw mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. Nandito na tayo sa Kampanalig. Yun, na-testing na namin yung generator dito at nagawa na rin ni Utol kanina. Panoorin nyo sa vlog niya mga kapanalig, no? Nilagyan na namin ng wire. Tapos sinubukan namin kung gagana yung TV. Gumana naman siya mga kapanalig, kaya nakakatuwa. Si Kuya JP naman ngayon ay umuwi na. Kanina pa siguro mga alas 10 bumiyahe na siya mga kapanalig. Sa tingin ko hanggang ngayon nasa biyahe pa rin siya. Tatlo lang kami dito, ni Kayumot, ni Utol, at syempre ako mga kapanalig. Ang ganda talaga ng ano natin, no? Salamin natin. Yan, wala lang ako magawa dahil kakatapos ko lang din mag-edit ng dalawang vlog. Yung vlog natin dun sa Lipa at saka yung vlog pa uwi dito. Kaya ngayon okay na, wala tayong gagawin, kaya pwede na tayong magkwentuhan at magdaldalan mga kapanalig. Hoy, Peklat, saan ka galing? Ha? Saan ka galing? Nagkulang ng isa yung anak ni Peklat, baka nandun sa baba. Parang may naririnig kaming umiyak dun 7 kasi yung anak nito. Nung binilang namin, 6 na lang siya. Babae ang nawawala mga kapanalig. Peklat! Saan mo dinala isang anak mo? Ayun, may umiyak dun Baka nasa baba. Nakabit na rin namin ni Utol yung Christmas light mga kapanalig. Tinulungan ko siya kanina. Tinayos na rin namin yung extension para mamayang gabi ano na yan, maliwanag na. Isa dito, tapos isa doon sa may kubo, sa gitna din. Inalis muna natin dun yung pinaka parol para mailagay itong mga Christmas light na bigay ni Kamario mga kapanalig. Mamayang gabi makikita natin yan. Ganda ng panahon ngayon, maaraw pero malamig ang simoy ng hangin. Lakad-lakad muna tayo dito para may exercise din. Hindi pa bumabalik yung mga gumagawa ng kubo. Yung kubo nila paring Hosili, di ko alam kung kailan, pero pagdating nila mga kapanalig, sisilip ulit tayo dito para ipakita sa inyo yung pinaka finish na na itsura nitong kubo na to. Ganda, no? Wala rin si Kuya Luni at si Kuya Waning, simulip lang tayo. Nakakatuwa talaga isipin na paunti-unti kakaroon na tayo ng mga dito kasamahan. Hindi na tayo malulungkot. Meron tayong mga makakausap pag kailangan. Meron tayong mga kabanding. Nag-iisip ako ng mga gagawin mamaya. Pwede pala tayo mag bonfire dahil ang dami ditong kahoy sa baba. Ito, daming kahoy. Pwede tayo mag bonfire dito. Sa totoo lang, pwede pa naman tayo pumesto dito sa area na maayos yung pinaka sahig. Huwag lang tayo lalapit dito kasi nga ito yung part na nasira nung bagyo. Ito yung mga kahoy na pwede natin gamitin sa bonfire pag tayo ay tawag dito? Yun nga, pag magbo-bonfire sa gabi. Plano ko baka next year na mga kapanalig, next year ko na ipapatapos yung pagpapalitada nitong bahay nung matapos lang to December. Mahirap kasing gumastos ng buwan na to dahil dadating nga ang mga handaan, dadating ang Pasko, dadating pa ang birthday ni Budang. Hindi tayo pwedeng gumastos. Mahirap yung ilalaan mo lahat dito sa bahay tapos wala nang matitira na panggastos. Kaya sabi ko next year na lang, yung mga January ganyan, January, February, ipon lang din. Ang plano ko kasi lang muna, palitada muna lahat. Kahit itong terrace at banyo hindi muna to. Baka bare months na ulit yan sa next year, no? Hindi ko pa alam, basta dapat kailangan makapag-ipon muna ng husto. Papalitadahan ko lang pagkatapos ng palitada, bintana. Tapos okay na ulit yun. Tapos tatargetin na natin yung pinakahagdan niya. Pasensya na sa lahat ng nag-aabang, no? Huwag kayo mag-alala, uunti-unti natin. Presko, tahimik.
Kiniwenta ko na rin yung mga magagastos para sa ano, sabihin na nating mga 2 weeks para sa pagpapalitada, kasama na yung paggawa ng lababo. Kukuha tayo ng 2 mason tapos 2 labor, mga kapanalig, no. Para ano, hindi ko na obligahin sila Utol o si Kayumot na tumulong dito para makapag-vlog din sila ng sarili nila, dahil kailangan din nila yun, mga kapanalig, pati si Utol. So kung ano, kung matuloy man yun yung pagpapagawa next year, siguro papatulong na lang tayo kay Utol sa pagluluto, na pwede niya naman mai-vlog yun, no? Kukuha tayo ng labor na 2 para hindi rin kami mahirapan, at ako puro vlog na lang din ang gagawin ko. Mapokusan ko ng gusto yung mga ginagawa dito sa bahay. Alam nyo, kahit ako, mga kapanalig, gusto ko talaga matapos na itong bahay. Hindi naman as in tapos na tapos, maging maayos lang ba at maging matibay. Dahil kung hindi natin to papalitadahan agad, may tendency na baka rumupok, no? Dahil nga ulan, tapos sasabayan pa ng biglang init, di ba? Malaki-laki ano pa to, pati yung mga bintana, kasi hindi lang simpleng bintana, kasi meron pang terrace doon na malaki, di ba? Alam niyo naman yun, na kailangan malaki din yung pinakasalamin, tsaka yung dito sa may terrace din dito sa baba. Hintayin nyo na lang po, malapit na yan. Gusto kong pagpawisan, kaya punta muna tayo doon kila Kuya Terry, kasi magbibigay ako ng nung para dito sa kuryente. Late na, dahil kailan lang kami umuwi dito sa Kampanalig. Bigay lang tayo. Tol, ako na lang magbibigay kay Kuya Terry. Gusto ko pagpawisan eh. Bakit ako? Gusto mo ako na rin kumuha ng manok? Gusto mo ako na kumuha ng manok? Ha? Okay, sige. Ayan. Nag-i-edit na si Utol. Gusto ko pagpawisan eh, wala akong magawa. Sombrero muna tayo. Medyo sobrang kasi, sobrang init. Kaya mag-sombrero tayo. Tara! Bibili na rin tayo ng bigas. At pupunta na rin tayo kay Ate Rosie, kasi nakisuyo sa atin si Kautol. Kumuha lang ako sombrero doon at panyo. Tara na! Exercise tayo! Samahan nyo ako umakyat para mabatak ang ating mga ugat-ugat. Oo. Kukunin ko na rin yung manok na talunan. Nandun na kaya si si Kuya Luni? Sige. Tsaka yung tara, kaya tayo. Nakikisaksak lang kami dito kasi, mga kapanalig, no, ng kuryente kay Kuya Terry. So every month bibigay kami sa kanya. Kaya maraming salamat kay Kuya Terry, kasi kung di dahil sa kanya, wala kaming kuryente dito, no? Tubig walang problema kasi nakakarekta na tayo. Nandito na nga yung hose. Ang kuryente hindi pa talaga makakapag-apply, mga kapanalig. Matagal-tagal pa. Kung mag-apply ka, medyo mahal yung abutin. Nasa 30,000 plus ata. So meron pa nandiyan pa naman si Kuya, hingal ako si Kuya Terry, kaya dun muna tayo nakisaksak. Makikiraan muna tayo. Ayun, Kuya Terry, sakto nandiyan ka. Saglit, sakto nandiyan Kuya Terry. Thank you, Kuya. Let's go. Ngayon pupunta naman tayo sa tindahan para tawag dito, bumili ng bigas. At yun nga, kunin yung talunan na manok. Tara, takbo, exercise. Tara na, bilis. Baglat. Sarap umakyat. Bayarin na rin natin yung kulang natin kay yung kulang ni Kuya sa tindahan kay Ate Rosie. Kaya pabayaran sa atin. Dapat siya talaga kukuha nun gusto ko pagpawisan. Kaya tayo na lang. Kuya Luni! Nandiyan kaya Kuya Luni? Wala pa atang tao. Balikan na lang natin.
Punta muna tayo kay Ate Rosie. Tara. Grabe, sarap pagpawisan. Pawes. Tarik na tarik ang araw. Woo! Tay! Bibili lang ako sa tindahan. Ang hirap ng di pinagpapawisan. Tara na. Woo! Kamustahin lang natin si Ate Rosie. Boom. Magkano kaya ang nakuha ni Kuya dito? Init, sarap pagpawisan kasi pag nasa baba ka lang malamig dun, di ka pagpapawisan kung di ka kikilos eh. Yan, kukwentahin na natin yung kulang. Mahangin. Dito ba hindi mahangin? Init nga ng ano, Ang init ng singaw? daan siguro. Oh, baka sa daan, no? Kasi naiipon yung ano dyan eh, yung init ng araw. Bumili na rin tayo ng bigas, kalahating... Ano ba yung ibig sabihin ng kalahati na yun? Kalahating sako? Okay na, te. Ikaw. Si Ate Rosie nga, kaya. Ako pa kaya? O, yun lang bola yun. Kaya natin yan. Kagaang lang pala. Tepengin na lang po ako plastic. Kagaan pala nito. Okay na po. Okay, thank you. Kalahating bigas. Basic lang to. Sayang naman yung laki ng katawan natin tsaka tato kung hindi natin kaya ito buhatin. Let's go. Yes, G. Let's go. Pialo ni. Ay. Pwede ko, ay, kukunin ko sana yung manok. Yung talunan. Alright. Thank you, te. Tara na. Ito magandang exercise. Woo. Baba na tayo. Exercise ang tuhod. Sarap pagpawisan, no? Yeah. Wala na tayo nakalimutan. Nakabayad na tayo ng kulang sa tindahan. Nakabili na tayo ng bigas. Ano pa ba? Nakuha na natin yung talo ng manok. Nakapag-exercise pa tayo. Woo! Let's go. Kung wala lang problema tuhod ko, talagang ang lakas ko pa magbuhat eh. Dati pumasok ako sa paggawa ng spaghetti, kami naghahakot ng harina, sako-sako yun. Wala pa ang problema tuhod ko ata nun. Lakas ko. O yan, ito muna ako. Naubusan na kami ng bigas. Okay. Wala tayong bigas. Bumili na tayo. Parang sumasakit na yung tuhod ko. Nangangatog na. Malapit na, konti na lang. Ito mahirap lang dito yung pababa kasi yung persa din ng tuhod. Mahirap na. Parehas tuhod ko may tama na eh. Basketball tsaka aksidente sa motor. Tol! 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 Sumasakit yung tuhod ko. Hingi tayo sa klolo. Tol! Wag, kaya pa naman. Dahan-dahan lang. Tol! Nag-e-edit nga pala yun. Sige, diretso na to. Sayang ang tato kung hindi natin madidiretso to. Woo! Sakit sa balikat ah. Okay lang yan.
Oh. Ah. Woo. Grabe ah. Grabe pawis ko dun ah. Tol, paano nga? Nangangatog yung tuhod ko. Dami mong dala. Oo. Yeah! Woo! Oh, para wala nang ano. Ah. My goodness. Nakuha ko na yan oh. Talo ng manok. Ah? Tulog pa. Si Ate Josie pinagbigay. Oh, nakasurvive tayo mga kapanali. Congratulations. Ah. Tingnan nga ng talo ng manok. Ah. Ayan oh. Pahinga muna tayo. Nung malapit na ako, tinatawag kita, hindi ako naririnig. Nangangatog na yung tuhod ko eh. Tol! Buti kinaya. Sarap po. Yan tinatawag na pawis. Ah. Parang naduduling na ako pag hindi ko nasuot yung ano, yung salamin. Naninibago na ako. Maliligo na ako maya maya para fresh tayo. Sarap. Pinaka the best talaga pag ano, pag pinagpapawisan ka. Gumaganda yung ano mo, yung mood. Gumaganda yung takbo ng sirkulasyon ng dugo, pati yung takbo ng utak mo gumaganda. Wow. Sana all nag-edit na. Kailangan maghapit. Ang nagmamoist yung salamin. Oo nga. Ilang araw na lang, katapusan na. December na. Advance Merry Christmas sa ating lahat. Makapaligo muna. Pahinga tapos ligo. Para fresh ang pakiramdam. Hindi amoy tokmol. Panot lang pero hindi amoy tokmol. Yes baby. Ito na yung ano, ginawa namin kaninang wire ni Utol. So itong wire na to tsaka saksakan para sa generator na natin talaga yan. Ito kinabit na namin yung pinakasaksakan niya. Ayan. Dapat daw pang heavy duty. Yung kinakabit kanina ni Utol, yung medyo mahina na wire tsaka yung saksakan, sabi ko palitan. So ito na lang, Omni. Tsaka yung wire niya makapal. Para safe tayo, hindi tayo makangamba na baka mamaya sumabog o masunog yung wire. Nilinis muna ako ng mga ano dito, ng mga gamit ko dahil ang ano na eh. Linis muna tayo. Maglilinis muna tayo. Ang lalaki na ng alaga namin dito. Yan. May bagong sisiw siguro. Dalawang sisiw, ayun oh. Yung ibang sisiw kasi namin mga kapanalig na matay nung bagyuhan, hindi kinaya. Yung persa ng hangin, yung lakas ng hangin, namatay sila. Ang daming sisiw noon. Naalala nyo yung pinapakita ko sa inyo doon sa puno, yung umaakit isa-isa. Ayun yung mga sisiw na hindi nakasurvive dahil doon sa lakas ng hangin nung bagyong Christine mga kapanalig. Ligo na muna ako. Mas malamig kasi mamaya mga kapanalig pag naligo ka ng mga bandang hapon na. Dahil wala nang araw, puro lamig na lang yung makaramdaman mo.
Labig! Yeah! Ang lamig! Lamig! Papress na tayo mamaya. Sarap. Tapos na ako maligo. Tapos na, fresh na. Sarap talaga ng pakiramdam pag bagong ligo. Let's go. Yes. Freshness. Rap. Oo. So after natin umakyat at magpawis, syempre naligo tayo at nandito na tayo sa duyan. Fresh na. Sarap na lalo mag-relax nito. Woo. Kahit pa paano may exercise tayo kanina, di ba? Hindi lang tayo natenga dito. My goodness. Nahihilo na ako pag hindi ko nasuot yung salamin. Naninibago na talaga ako sa kanya pag yan, oh. Parang duling na yung yung kanan. Gara. Kailangan lagi na siya suot, ganun. Oh, wow. Ang daming ni Idol ngayon. Nagkagaot siya, hindi siya makalakad 3 araw na. Tapos napilayan pa ata siya sa balikat. Sabi ko sa kanya, tumatanda na kami, kailangan ingat-ingatan na namin yung mga galaw-galaw namin. Hindi katulad dati na talagang yung legs makikita mo sa amin dalawa makakapalag sa takbuhan, sa harutan, diba? Pero ngayon habang tumatagal, pag nagkakaroon ka ng nararamdaman, talagang unti-unti ka rin babagal sa mga unti-unti mababago yung mga dati mong gawi, ganyan, mga dating nakasanayan. Si Idol dati talagang sobrang ligsi niya ng harot niyan. Ngayon may gout na rin. Congratulations. Dati inaano niya ako, ba't ka ba nagkakagout? Sabi niya ganun. Nakainin mo lang ng kainin yung mga yung mga bawal. Kasi pag yan nakain mo na lahat, 'di ba? Tingnan mo, hindi na yan babalik. Hindi na yan ganun daw yung ginagawa niya. Tingnan mo, hindi siya makalakad. Kaya pinaano ko na lang siya ng pansit-pansitan. Pinaglaga ako at mukhang epektibo naman daw. Ayaw kasi ni Idol sa ayaw mag-take ng gamot. Parang hindi talaga siya mahilig sa kunyari may lagnat, iinom ka ng gamot. Ayaw niya nun. Kung herbal pwede pa. Kaya yung sabi ko sa kanya, yung pansit-pansitan, ayun ang gawin niyang inumin o tea. Nawawala naman daw yung sakit. Ang gout kasi talaga mga 4 days to 1 week yan. Pag hindi mo napigilan, mga kapanalig, no. At least aminado na siya ngayon, tinatanggap niya na nagkakaroon na siya ng gout. Dati parang hindi niya pa matanggap Matanda na talaga. Sabi ni Utol, grabe daw pala yung parusa ng ng gout. Kasi sabi ko, bakit si Idol daw kasi hindi makalakad. Sabi ko, hayaan mo, mararanasan mo din. Wait ka lang. Para saan punta? Sa ilalim. Ay, akala ko alis ka Dapat balance. Oo, dapat balance. Tea sa umaga. Gin sa gabi. Gin sa gabi. Oo, balance. Ganun. Parang lang yung yin yang. Yung itim tsaka puti, 'di ba? Oh. Balance lang dapat para hindi atakihin ng gout. Time check, 3:24 na ng hapon. Wala tayong magawa dito kaya naisipan ko na umakyat muna at magmotor, mamasyal, tumingin ng mga pwedeng magawa dun sa labas, mag food trip, harap tayo ng mga pwedeng nating machicha. Tapos babalik din tayo agad. Sayang naman yung araw natin, maaga-aga pa naman, pero babalik din tayo agad. Di naman tayo lalayo, kahit hanggang dyan lang sa boundary, diba? O kaya paikot lang dyan sa may tawag dito, pagbaba dyan sa may Fantasy World. Pag-akyat pala, tara, mag-aayos lang ako. Pasyal muna tayo. Samahan nyo ako. Let's see. Tara na. Kesa wala tayong gawin dito, paduyan-duyan lang, pa-relax. Pumunta tayo sa taas. Ay, yung salamin ko pala. May hilo ko nito. Pabalikan ko lang yung salamin ko.
maihilo tayo pag walang salamin. Iba talaga kasi ilang years na akong nakatutok sa cellphone, pag-i-edit, diba? Kaya wala na talaga. Kailangan magsalamin. Nasaan na yung aking salamin? Saan ko nilapag yun? Ayan, nakuha ko na. Meron ako naisip na ano eh, yung mga food trip dun sa Boundary. Puntahan natin yun. Meron dun mga, ano, yung mga Shanghai, mga puset. Oh, yari na naman tayo dyan. Pinaka-exercise na rin natin to. Pangalawang akyat ngayong araw na ito, papunta sa taas. Oo nga, kaya nga pangalawang akyat eh. Papunta sa taas ngayon. Last G na. Pasyal-pasyal muna. Hingal. Tapos tambay-tambay lang tayo sa gilid. Bili tayo sa 7-Eleven ng mga kutkutin, mga drinks. Ano tayo magandang spot na pwedeng tambayan. Kaya mamasyal muna ako. Nakakainip dyan eh. Sige Ogi. Exercise. Hindi naman tayo magtatagal. Pag medyo magdidilim na, babalik na tayo. Kahit mga 5:30, 3:31 na ngayon eh. Tara na. Halos naikot na naman natin lahat dito sa area na to. Pero susubukan ko munang humanap din ng tambayan na maganda. Tapos naiwan ko pala yung susi, no? Balik na naman tayo. Tsaka yung motor ko kasi hindi nakalak. Kaya sabi ko, akit na rin ako para mailak ko. Sa sobrang makakalimutin ko, bago kami pumunta sa Lipa, naiwan ko pala yung susi doon sa motor. Nakuha na yung sili ni pare. Grabe. Kaya Luni, game na daw. Game na. Ikot lang ako saglit. Iikot lang ako. Gagawa lang ako ng video. Hindi pa. Pinapakuluan na. Oh, namiss ko yung motor ko ah. Hingal. Woo. Dito tayo sa taas. Oo. Walang magawa sa baba. Iikot muna ako para may video ko. Yan ang punsun. Nagising nyo lang? Oo. Hindi naman nakatakas na yung Oo, kaninang umaga pa. Okay, nandito na tayo sa taas. And let's go. Alis na tayo. Hindi naman tayo magtatagal. Hahanap lang tayo ng mga pwede natin mai-content. 'Di ba? Kailangan bago magdilim makabalik na ka. Tumana ka. Saan tayo pupunta? Tawag dito Boundary. Doon naman may maraming pakainan eh sa Boundary. Hanap lang tayo. Hindi na tayo nakilala ni tatay. Malabo na rin yung matay ni tatay eh. Si tatay sabi si Bayaw. Nagpagawa yan ng salamin, hindi niya sinusuot dahil nahihilo daw siya. Ang lamig na simoy ng hangin ah. Yeah. Nag-iisip ako ng mga pwedeng gawin kanina doon sa bahay o doon sa Kampanalig. Wala akong maisip kaya naisipan ko na
Gumala na lang tayo, mamasyal, magpapalipas ng oras. Woohoo! Mag food trip tayo, food trip. Dapat pala binayaran ko na yung tubig. Hindi ako nagdala ng maraming pera ngayon. Grabe kasi talaga yung tubig nun eh. Inabot ng 2.2. Ngayon 700 na lang. So ang babayaran namin nasa 2.9 ganun, nasa 2.7. Kamahal. Uy, nalinis na yung paligid dito. Congratulations. Saan kaya tayo punta? Sige. Boundary. Sa boundary na tayo. Inaayos na yung ano dito, yung mga wire na nasira dahil siguro sa bagyo yan, or internet, di natin alam. Friday, uwi kami ni Utol sa Nabotas. Yan, para dumalo sa death anniversary ng aming lola. 1 year ng kamatayan ng lola ko, no. Makikita na naman natin yung mga pinsanin namin doon. Pero medyo nag-aalangan na naman ako sa araw dahil si Budang nag-aaya na sumama daw ako sa birthday ng pamangkin niya. Sa linggo pa yun. Hindi ko alam si Utol kung papayag na medyo magtagal kami ng konti doon. Tignan natin. Grabe, ang daming landslide, oh. Napakita ko na naman sa inyo yan. Dami. Kundi lang malakas hangin, papaliparan ko ng ano yan eh, ng drone para makita ninyo yung dating kulay green na mga bundok. Ayan, puro ano na, oh, puro landslide. Oh yeah. Saan kaya tayo makakarating? Dito hanggang ngayon inaayos pa rin tong, matagal na inaayos to eh. Na ano siguro, nadali na naman ng bagyo. Ito lang talaga kahirapan pag sa bundok ka eh. Yung mga daan din, pag may bagyong nangyayari, nasisira yung mga gilid-gilid. Daming landslide eh. Kahit maaraw, malamig ang simoy ng hangin. Nakakita ko ng junk shop. Naalala ko yung mga bakal na retaso doon sa bahay. Pwede natin ibenta. Wow, laki ng lubak. Delikado yun ah. Ito na tayo. Gusto ko lang kumain
Meron kaya? Parang wala. Parang walang mga food trip ngayon dito ah. Mga titinda sa gilid. Bakit walang nagtitinda? Dahil maaga pa? Ganun ba yun? Yun oh. Yan sinasabi ko. Dito tayo na ito. 15 20 Suka ba to? Suka. ₱20. Tayo. Gulay yung laman. Sarap ah. Tapos na tayo mag food trip. Bibili naman tayo ng inumin dito sa 7-Eleven para mapawi ang ating uhaw. Sarap na mga simpleng pagkain ngayon, sa gilid-gilid mo lang makikita, diba? Yeah. Ang init sa labas. Buti pa sa 7-Eleven malamig. Hanap tayo. Hello. Pwede ba bumili? Bilihan tayo. Ano masarap bilhin ngayon? Gusto ko C2. Masarap combination nyo yung mga street foods tapos C2. Ang sawap nun. Ito. ₱39. Ate, ito po. Alright. Tapos na tayong mag food trip. Ganun lang kabilis yun. Sarap talaga ng mga ganun simpleng pagkain lang. Biyahe na tayo ulit. Dito naman tayo sa sa kabila bumiyahe. Ang bilis ko mabusog kasi halos kakakain ko lang din naman nung pag-alis natin doon sa Campanalig. Pero kung talagang gutom ako, malamang dami ko nakain nun. May mga times na hinahanap ko kasi mga street food na ganyan, mga kapanalig, no? Kahit kayo naman, yung mga lumaki na mahihilig dyan, talagang hanap-hanapin mo yan. Pero pag medyo may pagkamaselan ka na hindi ka mahilig sa street food, hindi mo talaga hanapin yan. Naalala ko pa dati nung yung mga tipong walang-wala pa talaga ako, as in wala pang pera, ganyan, gipit pa.
Paborito ko kasi yung fishbowl eh. Tapos 'di ba may suka yung fishbowl na 'yon. Sarap nun. Makakabili ako ng fishbowl sa mga kahit mga ano lang, halagang 5 piso, gano'n. Bitin pa yun, gusto ko pa bumili kaso wala na akong pera, naalala ko yun eh. Pero ngayon na kahit paano eh nagkaroon na kahit isang balot, kaya na natin bumili. 'Di ba? Kumbaga nakikita mo lang yung pagkakaiba kahit sa mga simpleng bagay na gano'n. Mararamdaman mo sa sarili mo na may nagbago na sa'yo, na kaya mo nang bumili ng kahit na anong gusto mo dito, hindi tulad dati. Hindi naman kahit na anong gusto, kasi may mga bagay rin tayong gusto na hindi pa natin kayang bilhin kasi hindi pa naman tayo ganun kayaman, kadaming ipon. Mga basic needs lang, mga basic na gusto kaya na natin bilhin, parang ganun, di ba? Pagkain na dati pag dumadaan ka sa mga lugar na may mga kainan, parang gusto mo kumain pero hindi ka makakain dahil wala kang budget, diba? May mga damit na gusto kong bilhin dati, gano'n na hindi mo mabili dahil sa kahirapan pa ng buhay. Basta sa pagsisikap lang, lahat ng naisin mo ay magagawa mo at mabibili mo lahat ng naisin mo, diba? Yung bahay nga, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng mga ganyan. Lupa. Yung mga gamit na napupundar ko, hindi ko akalain na magkakaroon ng ganyan. Nagsimula lang tayo sa usapan about fishbowl, sa pagbili-bili, nakarating na tayo sa pangarap, di ba? Napunta na tayo sa usapang pangarap. Pero wag kayong mga nagtitinda ng fishbowl na yan, ang lakas kumita ng mga yan. Akala mo ganyan-ganyan lang sila, yung mga kwek-kwek na yan. Sa isang araw tignan nyo kung magkanong kinikita ng mga yan, kung malalaman nyo lang. Solid na ano yan, na negosyo din. Kung talagang matyaga ka, saka hindi ka mahihiyain. Yung iba kasing ganyan, nahihiya na magtinda. Ganyan, ba't nyo ikakahiya ang pagtitinda? Marangal na trabaho yan. Mahalaga, gumagawa ka ng mabuti at lumalaban ka ng patas, diba? Hindi pa tayo babalik sa Kampanalig ha. Ano pa tayo dito? Bababa pa tayo konti. May naririnig na naman akong kumakalansing sa tawag dito, sa motor ko. Diretso muna tayo dito. Marami pa naman akong gasolina, pwede natin tong gamitin hanggang doon sa baba. Kung saan tayo makarating. Yeah. Gumagawa lang tayo ngayon ng content. Para may update lang ako sa inyo. Nung unang daan ko sa lugar na to, amazed talaga ako sa sobrang ganda. Nung Bulkan Taal, ayan sa kaliwa ko. Road trip. Hanap pa tayo ng mga pwedeng dito, kainan. Baka may iba pa tayong makita eh. Hindi naman ako masyadong nagpakabusog kanina dahil sabi ko baka meron pa ako makita na ibang kainan dito. Kain tayo. Daming kinakabit ngayon ng mga bagong wire. Internet siguro yan, internet. Kailangan ko pala bumili ng ng sabon. Sabon panlawa tsaka pabango dahil wala na tayo masuot. Paalala nyo sa akin alam nyo naman ako makakalimutin eh.
Maalala ko na lang yan pag nasa Kampanalig na tayo. Hala, kailangan ko pa pala bumili ng ganun. Wala na, huli na ang lahat. Hirap-hirap pa naman umakyat panaog. Wala bang makakainan dito? Nakarating na tayo ng Lemery, oh. Welcome, Municipality of Lemery. Ito lang talaga kagandahan pag meron kang service, eh. Pag meron kang motor, once na mainip ka, pwede kang mamasyal-masyal, pwede kang ayan, mag-drive para pampaalis lang ng ng stress, para makita mo ang paligid. Nakarating na tayo dito sa may pangalan niya lagi ko nakakalimutan, Fantasy World. Dahil dito sa Fantasy World, maraming mga negosyo ang buhay dahil sa mga humihinto dito, mga kumakain. Ayan. Kaso nga lang nabenta na yan, eh. Problema dyan pag pinasira nung nakabili. Kawawa naman yung mga negosyo dito sa paligid, diba? Lagpas lang tayo konti. Binenta yan ng ata, inaalok ng 5.5 billion. Eh sabi ko i-Gcash ko na lang, eh. Hindi ata nabasa yung message ko. I-Gcash ko na lang sana yung bayad, bibiling ko yung Fantasy World. Sana tayo makakarating neto. Balik na rin tayo maya maya. Lumalamig na ang simoy ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin. Pabalik na ako mga kapanalig. Bigla ko naalala yung Christmas light na kinabit namin ni Utol, no? Gusto ko siyang makita mamayang gabi mismo. Ganda nun. Yung mga ilaw na ganyan, nakakatulong kasi yan sa para ma-relax din yung pakiramdam mo. Meron pa akong bibili na ilaw, yung parang sunod-sunod siya na parang pang light bulb na sunod-sunod sa gilid ng kubo. Isa-isahin natin yun para pag gabi sobrang sarap mag-relax. Pag may bisita, may enjoy din nila. Basta paalala nyo sa akin yung bibili ako ng sabon panlaba. Lalaba tayo bukas. Ibababad ko ngayon tapos bukas na tayo maglalaba. Tambay muna tayo dito. Parang pangalawang beses ko pala tumambay dito. Oh, ganda. Ganda, no? myfantasyresort.com. Wala akong idea kung bakit napasara tong Fantasy World na to. Balik na tayo, balik na. Dinaanan lang na natin. Ganun lang, trip-trip lang tayo. Libot-libot. Balik na tayo. Thank you, come again. Welcome.
Balik na tayo. Yeah. Woo. Bibili muna tayo. Saan boss? Nag-ikot-ikot lang po. Wala magawa eh. Kape mo na. Sige po, salamat. Pabili. Sabon nga 3. Sabong ano, powder? Opo. Ano ba meron dyan? Surf, Ariel, Surf na lang. Tide. Tsaka Downy. Yeah. Ang pagbabalik. Diba ganun lang. Tapos na agad ang pamamasyal. Saglit lang na masyal. Ang pagbabalik muli. Ito na tayo. Sabi ko sa inyo, hindi naman tayo magtatagal eh. Magpo-food trip lang tayo dun eh. Yeah. Alright. Ito dapat sure makuha natin yung susi. Maiwan ko na naman. Baba na. Let's go. Nandiyan palang Tatay Cesar. Ang tropa natin nandiyan, Tatay Cesar. Let's get a go. Nandiyan si Tatay. Baba na tayo mga panota. Nandito na mga panota. Diba nagkaroon pa tayo ng content? Libot-libot lang. Tao po. May manginginom ba dyan? Kamusta na tayo? Ganun pa din? Parang busy ka. Dito hindi makatrabaho eh. Ha? Hindi makatrabaho. Uy, si Chef may niluluto oh. Ano yan, Chef? Talo ng manok. Talunan manok? Ay! Ano ba magandang partner ng talunan na yan? Kanin lang, no? Kanin. Oo, kanin. Sarap sa kanin yan. Kaning lamig. Kaning lamig, oo, tama. Mga kapanalig, na buksan ko na yung, ayun o, nakikita nyo, yung Christmas light doon. Medyo pundido na nga yung ibang part niya, pero gumagana pa naman yung iba. Eto, dito naman, ito yung bubuksan natin ngayon. No, tignan natin kung anong magiging itsura niya. Medyo maliwanag pa, pero excited na ako. Ibuksan natin. Sasaksak ko lang ha. Para Pasko na ha. Pasko na. Tingin. You know. Tingnan natin doon. Wow, 'di ba? Kahit isa lang. Mahalaga, merong design, merong Christmas tree, Christmas light. Wow! Mas ma-appreciate natin mamaya yan pag sobrang pag madilim na talaga. Ayos. Ito buong buo pa. Yung isa, dahil nga nabagsak, yung ibang part ng niya, ilaw, wala na, pundido na. Merry Christmas! Diba? Pila natin ang Pasko. Bibili pa ako ng ilaw dito pag no. Yan. Yung mga bulb na maliliit. Hindi yung ganun ha. Talagang yan, yung ilaw na maliliit talaga. Ang ganda. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV.